Balance. Sina Henry Uy at Karen Oyo, DZRH, Balansyado. Dumako tayo sa iba pang mga balita. Department of Justice kinumpirmang walang natanggap na impormasyon kaugnay sa manoy pag-aresto kay Harry Roque sa The Netherlands. RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Henry, wala pang natanggap na opisyal na impormasyon ng Department of Justice tungkol sa umano'y pag-aresto kay dating presidential spokesperson na Atty. Harry Roque. Ayon kay DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez, wala pang anumang opisyal na komunikasyon na naiparating sa ahensya hinggil sa iniulat na pag-aresto at magbibigay lamang sila ng update kapag may formal ng kumpirmasyon mula sa kinaukulang otoridad. Giit ni Martinez, hindi patiyak kung nakapagbiyahe si Roque. Dagdag niya, hindi dapat makalabas sa bansa ang sinumang individual na walang balidong pasaporte at maaaring maharang o madetain ng immigration authorities kung kulang sa wastong travel document. Ipinaliwanag din ni Martinez na kahit hindi pisikal na namarkahan ang pasaporte ni Roque bilang kanselado, meron manong passport database ang Department of Foreign Affairs upang ipatupad ang mga proseso alinsunod sa RA number 11983. Hanggang sa ngayon, nanatiling hindi beripikado ng DOJ ang mga alegasyon tungkol sa umano'y pag-aresto o biyahe ni Roque. Ito si Boy Gonzales para sa Disanes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, mas mataas na budget ng DepEd para sa 2026. Sinuportahan ng mga senador. RH28 Raymond Adbaas, ibalita mo yan, Raymond. Nagtulong-tulong ang mga senador para i-endorso ang 1.044 trillion pesos na budget ng Department of Education kinakaharap sa larangan ng edukasyon. Sa Senate Plenary Deliberation, siniyag ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance na sinuportahan nilang mas mataas na budget ng DepEd dahil malinaw ang mga reforma na gustong ipatupad ni Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Sinimulan ito ni Senador Pam Aquino, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education, sa pagsasabing dapat lang pagtulungan ang budget para sa pangarap ng mga kabataan. Para kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, mataas ang kanilang tiwala sa liderato ni Secretary Angara. Sa pamamagitan niya, inaasahang matugunan na ang problema sa kakulangan ng mga classrooms, dagdag benepisyo sa mga guro at tutors, at ang mga mag-aral ay may access sa mga libro at iba pang school materials. Ikinatuwa naman ni Senador Pia Cayetano ang kahandaan ng DepEd para ipatupad ang mga rekomendasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Welcome din sa mga senador ang mga pagbabagong ipinatutupad sa senior high school curriculum at DepEd na mga iba't ibang pamamaraan upang ito ay mapabilis. Ang magtatayo ng mga ito. Sa taong 2026 ay magsasagawa ng malawakang hiring para sa mga guro, palalawakin ang digital connectivity sa mga malayong eskwelahan at deployment ng 10,000 mga school counselors kontra bullying. Nagpasalamat si Education Secretary Sani Angara sa ipinakitang bangon ng basic education sa bansa. Ito si RH28 Raymond Adbaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, mas 30 Chinese vessels na ispatan daw sa West Philippine Sea na asang tatamaan ng bagyong Berbena. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Aabot sa 30 sasakyang pandagat ng China ang nananatili sa West Philippine Sea bago pa man ang inaasahang pagtama rito na bagyong
Monitor ng Philippine Navy ang 4 na People's Liberation Army Navy ship at 8 China Coast Guard vessel sa Baho de Masinloc, 1 PLA Navy at 6 na CCG sa Ayungin Shoal, 1 PLA o Chinese warship at 5 CCG sa Escoda Shoal at 5 CCG vessel sa Pag-asa Island. Wala mang untoward incident o aggressive action na ginagawang mga nabanggit. Nanindigan si Trinidad na ilegal ang presensya ng mga ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, 13 taong gulang na lalaki patay nang magulungan ng trailer truck sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, lungsod ng Maynila. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay at Kuya Henry, patay ang minor de edad na lalaki matapos magulungan ng trailer truck sa Mel Lopez Boulevard malapit sa Aroma, Tondo, Maynila. Dead on the spot ang 13 anyos na lalaki na pumailalim sa trailer truck. Nasa kustodiya naman ngayon ng MPD Traffic ang truck driver at pahinante nito. Ayon sa inisyal na impormasyon, sabi ng driver, tumigil sila sa Road 10 dahil nag-overheat ang radiator ng truck. Matapos salina ng tubig ang radiator, paalis na sana sila. Biglang may narinig na kalabog sa likuran ng trailer. Nang i-check, napansin na nasa ilalim na ang binatilyo at nagulungan. Ayon sa ilang residente, naglalaro ang bata kasama ang mga kaibigan sa kalsada ng hindi umano napansin ng driver. Inahanda na ngayon ng pulisya ang isasampang kaso laban sa nagmamaneho. Alright, sa 27, nagkakakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kakas, 5:51 ang hapon. Nun po ba o bawal po ito? Ang pagsusunod yung usok na nagagawa niyan, pero all in all po bawal po talaga kasi magsunog kasi posible po yang lumipad yung flames na makasunog may sa ibang hazard. gamit. So bawal po talaga yan. Yung question ng partner ko about yung mga placards. Anong pwedeng sabihin? Anong pwedeng isulat? Wala po tayong listahan or specific na mga bawal ilagay, pero yung po kasing mga isinisigaw, yung mga sinasabi po natin talaga, yun po talaga yung nagkokos ng sabihin na natin na nag-uudyok So Major Hazel Asilo, ma'am, yung salita na mag-uudyok na sugurin natin. Sabihin na natin. Halimbawa, may mga ma'am, ganon. Dapat, may pag-iingat sa ganon. may mga sumigaw ng Marcos Magdanakaw, Marcos Adik, yung mga ganyan. Baka may lumabas na ganyan. Paano po tatratuhin ng PNP ho yun? Tinatrato po natin yan na hindi naman po simple or pagpapahayag po ng kanilang saloobin. Ang mga siguro po posibleng isigaw nila na magkokos ng alarm sa amin at lalo kami magiging alerto is yung halimbawa pong pagtawag na atakihin, tunugin, pasabugin ng mga opisina or tanggapan ng gobyerno. Yan po yung mga posible na maging reason para po ma-disperse or magkaroon po kami ng pag-aresto. So medyo parang suggestive na mga aksyon. Pwede daw ba yung na isinisigaw? Ma'am, pagka may sumigaw doon ng Maki Corn Beef, don't be afraid. Okay yun na. Pwede ba yan, ma'am? Parang nakakagutom. Baka may mag-join pa po sa kanila na habang sinisigaw po yun. Pang-alta yung corned beef, dapat makibaka, di ba? Processed food na siya. Lumaban yun po. Pero Maki Corn Beef, don't be afraid. Pero Major Hazel Asilo, ma'am, kasi po nung last September 21 po, yung may mass demonstration po tayo. Kita rin po natin sa social media. Ready
repeat yung pangyayari niya na sana naman po ay maging lesson learned na para sa magkabilang panig. Sa amin po sa PNP is naging ano po yan, naging parang eye-opener sa amin na kung ano yung mga dapat pa namin i-improve, dapat namin gawin. Kaya po, nung nakaraan po na rally or yung ating prayer rally po ng INC is naghanda pa rin po kami kahit alam po namin na magiging mapayapa naman po yung kinakandak ng ating mga kapatid na INC dito sa Quirino Grandstand. Nag-prepare pa rin po ang NCRPO, katuwang po yung ating ibang mga kasamahan na regions dito po sa area ng Menjola at sa Ayala Bridge is talaga pong binantayan natin para hindi na po maulit yung mga ganong pangyayari. And pero at the same time, you will still practice kumbaga ano yun? Maximum tolerance pa rin po hanggat saan maaabot yun. Paiiralin po ang bilin ng aming regional director at ng aming chief PNP, maximum tolerance. Kung kaya hanggang super maximum tolerance ay gagawin po namin. Pero po kung halimbawa may provocation na at may yung mga action po nila ay magdudulot na ng tensyon at may kumbaga po yung mga civilian na po ang mga masasaktan or may mga nasisira na po silang kagamitan, lalo na po yung mga government properties, is agad po naman kami magkakaroon ng pag-aresto kasi meron po na tayong i-deploy bukod po sa CDM contingent. May arresting teams na rin po tayo na i-deploy. Ma'am, yung bang provocation, ano yung mga provocative actuation in words na baka hindi na makapagtimpe yung ating mga pulis? Para alam lang ng mga tao, ano yung mga provocative na yan? Halimbawa po yung nakita po natin noong September 21 na meron na po silang hinilang pulis at sinasaktan na po nila yung nag-iisang pulis. Yun na po yung magiging signal para po sa ating arresting officers na gumawa ng kanilang hakbang. Ma'am, yung bang bisinidad ng Malacanang, kagaya nung nakalipas na rally nung 16, 17 at 18 na sandamakmak ang pulis, madaming barikada, mga barbed wire, talagang napakahigpit ng seguridad. Ibabalik ba ito ngayon? Ganon din ba ang mangyayari ba dahil dito sa Trillion March na ito? Ganon din po yung magiging paghanda natin at latag ng security po natin dyan sa mga areas na yan. Sabi ko nga po, para maiwasan na po natin yung nangyari noong September 21. Alright, so expect the heavy security and of course, yung napakatinding pagpapairal po ng paghihigpit dyan sa bisinidad ng Malacanang. Tama po, kasi yan pong area na Menjola ay ayon na rin po sa Maynila. Hindi naman po yan pinapayagan ang kahit na anong pagtitipon dyan. Yan po ay restricted para po sa mga rally, kung anumang rallies at pagtitipon. Alright, Major, salamat po ng marami sa inyo. Magandang hapon. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng National Capital Regional Police. Sina Henry Uri at Karen Oyo, DZRH, Balanchado. We'll be back. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong.